Sa kabila ng aking mga naging pahayag ukol sa planong impeachment sa mga nakaraan na buwan, ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Bukod dito, nais ko na lang ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa mga kababayan na patuloy na nagdarasal, sumusuporta, nagtitiwala, at patuloy na nagmamahal sa akin. Manalig kayo dahil sa taong bayan ang tagumpay. Syukran. At mga Lenny supporters pa yan tingnan mo, pero pumapalakpak sila sa akin. No, Valentine's? Yes, Valentine's. Alam nyo, mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. Yun nga mga guys, ang sinabi ni BP Sara, talagang mas masakit pa daw ang maiwanan ng boyfriend kaysa ma-impeach dyan sa Congress. So ibig sabihin walang pakialam dyan si BP Sara. Baliwala sa kanya yan. At dumako naman tayo dito kay Baculaw na Luestro. Kasi itong buhaya na congressman mga guys, no? Ang yabang niya. Excited na excited siya kasi kasama siya sa magiging prosecutor doon kung sakaling matuloy ang impeachment na yan. Nagpe-prepare na daw sila sa mga gagawin nila at saka yung mga ebidensya nila. Nagpa-interview siya dito ngayon mga guys, ang yabang niya. Tingnan mo ang ngiti niya. Pero, ang opening ng reporter, nasupal pa. Nasupal pa lang inayupag na Luistro. Sinabihan ba naman kasi, ma'am, ang daming nangyari kahapon. Tapos biglang walang nangyari. Ayan, pakinggan muna natin ito mga guys. Ma'am, let me start off with this. Ang dami nangyari kahapon, tapos biglang wala nang nangyayari. Nag-press ko na ba? And we are also looking forward na sana mayroong mangyari, no? At kami man po ay naghihintay din na may mangyari. Ang bola po ay naipasa na natin sa Senado ngayon. Kaya I hope na we will be able to hear something from them about the possibility of proceeding to an impeachment trial. Pero ma'am, we heard already this morning from them, specifically from SP Escudero, na an impeachment court will not be convened during the recess. Ibig sabihin, unless there is something magnificently enormous that turns up like a dinosaur or steps on us or something, it will be June 2 na. Or alien invasion. Well, that's already us. Pero there is another school of thought which says na ito pong impeachment trial is different from a legislative process. So, notwithstanding the fact na on recess ang Senate, they can accordingly proceed and create an impeachment court anytime during recess, no? Yan na nga, Baculaw na Luistro, pahiya ka ngayon, ano? So, ngayon, ang dating nila, nagmamakawa sila dito sa Senado mga guys, kasama itong si Castro, talagang nagmamakawa sila sa Senado na aksyonan daw. Ano ngayon? Mga senador kasi, binaliwala nila. Nakita niyo naman yung mga demeanor nila nung nag-adjourn sila, di ba? Pumapalakpak pa nga si Grace po. Ayaw na ayaw nilang i-entertain yan ngayon. Sino ba kayo? Mga tulunggis na congressman. Ibinigay nyo last hour, tapos ngayon, magdidiman kayo to act immediately. Ano kayo siniswerte? So, ang malamang mangyayari dyan mga guys, sa June 2 magpatuloy. Kaya lang, dito, pakinggan naman natin dito si Atty. Si Makalintal po. Kasi ang sinabi niya po dito, importante po nating mapakinggan. Kasi, para malaman din natin kung ano ba talaga mangyayari dyan sa June 2. Kung ipagpapatuloy ba yan. So, makinig muna tayo bago tayo mag-react dito kay Makalintal.
kapag ka natapos ang termino ng isang Congress, ay tapos na rin, ay suspended lahat ang kanilang mga proceedings. Na ibig sabihin, lahat ng pending matters and proceedings tapos din sa Senado. At hindi na nila pwede itong ipagpatuloy. At kung ito'y ipagpapatuloy, ituturing na parang bagong kaso yung impeachment na yan na nakapile na dyan sa Senado. Kaya kailangan matapos kagad nila yan kung nais silang tapusin bago matapos ang termino nila sa June 30, 2025. Ngayon, kung yan iaabuti ng second ng panibagong Senado, yung bagong Senado, yung mga bagong miyembro niyan, ay hindi naman nakagapos ang kamay nila kung ano ang ginawa ng lumang Senado. They are not bound by the actions and deliberations ng old Senate. Kaya itong mga bagong senador, pwede silang tumutol sa anumang mga proceedings diyan sapagkat sila ay hindi bound by the deliberations or acts of the old Senate. Ang sinasabi po ba ninyo na back to zero kapag inabot ng June 13 ay sa Senado lamang? Sa Senado lamang, sa Senado yon. Pero ang mangyayari nga noon ay ituturing na parang bagong complaint yung naisampang kasong yan sa Senate natin. At kapag ka itinuring na bagong complaint yan, maaaring gawing depensa naman ng kampo ni Sara na may violation yan sa one impeachment rule within a period of 1 year. Kaya medyo magiging magulo ang sitwasyon ng nasabing impeachment complaint kapag yan ay hindi natapos sa kongresong ito ng present senators. Sa June 2 pa raw tatalakayin po ang rules of impeachment sa Senado. Sa palagay po ba ninyo sapat na panahon yon? Baka kulangin, Corina, kasi kung June 2, kailangan pa nilang magkaroon ng publication ng kanilang mga rules of procedure na gagawin. Yung publication of rules ngayon ng present Senate, hindi mo pwedeng i-apply yung publication para sa susunod. Yung susunod na Senate, kailangan meron pa ring separate publication. Yun ang sinabi mismo ng ating Korte Suprema doon sa Garciliano versus House of Representatives nung ang kasong yun ay makarating sa Senado. Na napag-alaman na doon sa Senado, hindi nila na-publish yung rules of procedure. Nang ibig kong sabihin sa ngayon, kung sakaling dumating ang bagong Senado sa 2020 after the 2025 election, kailangan magkaroon ng bagong rules of procedure na merong publication. Ay ang publication yan, it will take effect, sabihin na 5 days after publication. Pagkatapos, bibigyan mo ng 10 days sa ilalim ng rules nila, 10 days for Sara Duterte to file an answer. Pagkatapos, the prosecutors will be given 5 days to file an answer. Halos 20 days na ang makukonsumo dyan. Paano pa mga gagawin nilang preparasyon para sa actual trial? So, hindi matatapos yan by June 30 at matatapos ang termino ng mga present members ng Senate. Wala naman pong ipinagbabawal ang konstitusyon sa ngayon o prohibisyon na pwede na nilang talakayin itong impeachment ngayon sa Senado. Well, wala naman pinagbabawal ang konstitusyon sapagkat sa ilalim ng saligang batas, sinasabi lamang doon na ang ating Senado ang may kapangyarihan na lumitis at maghusga ng isang impeachment case. Kaya depende yan sa Senate. Pero merong sariling rules of procedure ang Senado na dapat nilang susundin. At mapaliwanag nga doon sa Rule 54 ng ating Senate na lahat ng pending matters, lahat ng pending proceedings shall be terminated upon the expiration of one Congress and may be taken up by the succeeding Congress as if presented for the first time, na parang ngayon lamang isasampa ang nasabing kaso. Pero huling tanong na lamang po, gayon man ang mga rules and regulations upon majority vote at naisin po ng bagong Senado na ipagpatuloy na lamang po ang kanilang naabutan, pwede rin po yun. Well, maaaring po pwede yun, pero palagay ko magkakaroon man na malaking problema yan. Kasi nga, ang sinasabi ng rules nila, that case will be treated as if it was filed for the first time. So, palagay ko gagamitin yung depensa yan noong mga respondent ni Sara na, parang tituturing mo na bagong file lamang yan. Okay. Sapagkat yan ay bago lamang. Naku, itong si Corina talagang pinipilit niya mga guys na walang hindrance na pwedeng mag-convene ang Senado. Paano? Wala nga pakialam ang Senado dyan sa impeachment na yan kasi nag-concentrate po sila dito sa pangampanya nila mga guys, di ba? Siyempre naman, sino ba namang senador na mag-i-entertain dyan na alam niya talagang mababasura siya? Ha?
Diba basura talaga siya ng taong bayan kung sino man ang gustong mag-convene dyan sa impeachment. O isipin nyo, senador, igagamble niya yan. So walang senador mag-gamble dyan. So malamang, doon talaga sa June 2. Ang problema dito sa June 2, mag-i-expire na ang mga senador by June 30. Malamang ang mangyayari dyan mga guys, no? Mahihirapan ang mga senador, talagang magkagulo ang utak nila. Isipin nyo ba naman, sa June 2, magpapatuloy yung mga dating senador. Kasi tapos na eleksyon yan, may bago na, pero hindi pa makapasok yung bago, by June 30 pa sila. So kung ipagpatuloy ng mga lumang senador yan, by June 2, so yung proseso, siguradong hindi aabot by June 30. So along the way, nag-impeach sila. Tapos biglang expire na yung term nila, di ba? So malabong mangyari yon. Sakali, bababa na yung mga senador. Gusto nila ipagpatuloy yung impeachment sa June 30, bago na ang mga senador. Ang problema, pag bago na ang mga senador, kailangan din bago ang complaint. Pag bago na ang complaint, so back to zero, kailangan i-refile nila. Pag mag-refile sila ngayon, pagdating naman doon sa Senado, question na naman. Kasi sasabihin naman ng depensa ni VP Sara, hindi na pwede yan, expire na. Kung mag-file kayo, kailangan after 1 year. Kasi nag-file na kayo nung una, naunsyame. Pag naunsyame yung unang file, kailangan ng 1 year gap. Tsaka pa kayo makapag-impeachment uli dito kay VP Sara. So meaning po, either way, kung ipagpatuloy ng mga lumang senador, mapapasok sila sa June 30. Kung ipagpatuloy ng bagong senador by June 30, kailangan bago ang complaint. So, kailangan naantayin pa naman ang 1 year. So, malamang na patay. Castro, patay na ang impeachment ninyo. Ay, nako. Wala talaga. Itong mga tulongges, no? Itong si Romualdez, alam niya na ganyan ang mangyayari dyan. So, ginagambol na lang niya. Iniiwanan na lang niya sa Senado. Gambol na eh. Sugal na ang ginagawa ni Romualdez. Alam niya. Ano ngayon? Mga congressman, kahit na anong luhod pang gagawin nyo dyan sa Senado, talagang ma-deadman kayo. So, yung mga guys, i-deadman sila by June 30, bago, hindi pwede by 1 year. So, wala na. So, walang mayayari impeachment. Kaya kayo mga makakaliwa dyan, balik na lang kayo sa bundok. Magandang advice naman yan, Castro, di ba? Balik ka sa bundok kung peaceful pang utak mo doon. Isama mo na ito si Bakulaw na Luistro. Wala namang kwenta. Kaya kayong mga tulongges, basurang-basura talaga ang kahihinatnan nitong impeachment. Kaya kayo mga kababayan dyan, alam natin na nagiging patay itong impeachment. So wag na kayong mag-alala. Don't worry about VP Sara kasi VP Sara po talagang masaya naman. Parang wala naman sa kanya eh. Alam niya na talagang mga tulongges, wala talaga siya dyan. Baluarte yan ni Tambaluslos eh. Diba? So, yun nga mga guys, yung analysis ko. Ang analysis ko talaga, walang mangyayaring impeachment. Kasi walang mag-iepal na senador. Kupalpal ang Kongreso. At sa darating naman na eleksyon mga guys, huwag natin kalimutan itong Duterte slate. I-vote natin straight ito lahat ang mga tauhan ni Tatay Digong. Para naman meron tayong mga kaalyado dyan sa Senado. Alright? Huwag niyong kalimutan mga guys, iboto ito. At ang mga kandidato naman ng bangag na Marcos, lahat inidoro. Ihatid natin sa inidoro. Ito po ang mga kandidato ni Tatay Digong. Ang number 1 ko dyan, si Marcoleta, Vic Rodriguez. Lahat ng kandidato ni Digong, kailangan nating i-vote straight yan. Alright mga guys? Alright, good luck sa ating lahat. And again, God bless you all.